Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Bicol. Ito po ang kwento. Semana Santa. Panahon kung kailan naghahari ang iba't ibang kampo ng kadiliman. Yan ang palaging pinapaalala ni Lola Iska na huwag akong gumala sa kung saan-saan o kahit ang paglabas sa loob ng mahigit 1 oras. Bakit naman po bawal lumabas, Lola? Inosenteng tanong ko habang tinutulungan itong magtupi ng mga sinampay. Semana Santa ngayon. Walang magpoprotekta sa atin laban sa anumang kapahamakang dulot ng kampo ng kadiliman. Kaya kung mangyari, manatili na lamang sa loob ng tahanan at magdasal. Mahabang paliwanag ni Lola. Kahit po ba rin lang sa tapat ng bahay, La? Pag-uusisa ako na itinuro pa ang labas gamit ang aking nguso. Oo. Ang higpit naman pala, Lola. Reklamo ko. Huwag nang maraming tanong. Sundin mo na lamang. Tumayo si Lola at maayos na inilagay sa aparador ang mga damit bago nagtungo ng kusina para maghanda na ng hapunan. Naiwan naman akong nagkibit-balikat, sabay dungaw sa bintana. Nanamnamin ko na lang ang preskong hangin, naglalabas-masok sa aming munting kubo. Nagmula nang isilang ako sa mundo, si Lola na ang kasakasama ko. Sabi nga niya, matapos akong iluwal, bumigay na ang katawan ng inay ko. Si Itay naman daw, dahil sa kaduwagang gampanan ang responsibilidad, ay nagpakalayo-layo ito at hindi na nagpakita kahit 1 beses man lamang nang malamang nakabuntis. Saklap. Kontento na rin ako sa buhay na meron kami ngayon. Tahimik, payapa, at puno ng pagmamahal mula kay Lola. Mag-isa na rin niya akong itinaguyod magmula nang namayapa si Lolo. 5 taon nang nakalipas. Hindi man ako nakapag-aral sa mismong paaralan, sinikap naman ni Lola na maturuan ako ng sa gayon matugunan ang kaalaman ko. Pasipol-sipol ako habang dinarama ang malamyos na ihip ng hangin nang bigla na lang may sumitsit. Psst! Nung unay hindi ko to pinansin. Hanggang sa umulit ng maraming beses. Saan kaya yun ang galing? Palingalingang tanong ko. Psst! Psst! Sunod-sunod na sitsit na hindi ko malaman kung saan galing. Sino ba yan? Medyo inis na yung boses ko. Ayaw ko kasi yung pinaglalaroan ako . Psst! Magpakita ka kung ayaw mong batuhin kita. Pagbabanta ko pa. Napatingin naman ako sa kaliwang banda nang may kung sinong lumundag mula sa mayabong na tanim na santa ni Lola. Kaloy, ikaw ba yan? Kunot noong tanong ko sa lalaking nagpagpag ng pangibaba. Uy, Ray! Kaway niya ito sa akin. May bunga ni mangganimang lolong. Tara, manguha tayo. Napaka naman nito. Bakit hindi ka na lang nagsalita ng derechahan kasi? Pasit-sit-sit ka bang nalalaman? Pagpasensya mo na. Ano? Tara na.
habang may liwanag pa. Pangungulit naman nito. Sabi ni Lola, wag daw akong lumabas eh. Delikado kasi sa panahon ngayon, si Mana Santa. Sagot ko habang napapakamot ako sa batok. Nako, naniwala ka naman. Ilang taon na tayong namumuhay rito sa mundo, ngayon ka pa magkakaganyan. Mapang-asar nitong sambit. Delikado nga ngayon. Lalo ngayon si Mana Santa. Giit ko. Ray, ano ba? Matagal na tayo rito sa ating sityo, di ba? May nabalitaan ka bang nangyari sa si Mana Santa? Wala naman, di ba? Wala ngang nairereklamo sa barangay. Kaya, di ka na. Habang hindi pa gumagabi. Napaisip ako sa tugon na yun ni Kaloy. Kung sa bagay, wala pang naitatala sa barangay na may krimen o ano pang masamang gawain na nangyari dito sa amin. Ano? Tara na! Sasabihin ko muna kay Lola. Ano ba naman yan? Padabog nito. Huwag mo nang sabihin, baka hindi ka papayagan. Sagot naman ni Kaloy. Baka pagalitan talaga ako eh. Tara na. Dahil sa pangungulit nito, nagawa kong soy ng bili ni Lola. Sa bintana pa nga ako dumaan para hindi makita. Masaya kaming naglalambitin sa sanga ng puno ng mangga na tila ba mga matching. Nakasanayan na naming dalawa ni Kaloy na manguha ng bunga na wala man lang pahintulot sa may-ari. Sa madaling salita, nagnakaw kami. Damihan na natin habang wala pa si Mang Lulong. Pabulong na sabi ni Kaloy na kahit maliit pa ang bunga, pinipitas pa rin. Sigurado ka bang wala si Mang Lulong? Baka mamaya hahabulin na naman tayo ng itak, kagaya nung nakaraang taon. Ay sus, huwag ka nga dumaldal. Damihan mo yung kinukuha mo, bilisan mo. Sabi pa ni Kaloy. Takam na ako sa bagong pitas na bunga. Kaya naisipan kong tumigil sa pangunguha at kumain na muna. Bumaba ako sa pagkakalambitin at naupo sa tapat ng puno. Si Kaloy naman nagsikap ng mabuting makakuha ng marami. May sinasabi pa ito, subalit hindi ko na pinakinggan. Abalang-abala ako sa pagkagat nang mapansin ko ang sunod-sunod na paggalaw ng mga tuyong dahon na para bang may dumaan sa ilalim ng lupa. Kaloy! Nabitawan ko ang hawak na plastik na naglalaman ng mangga at nagsikalat ito sa aking paanan. O bakit? Tugon nito na hindi man lang ako tiningnan. Kaloy! Nagsimula akong mataranta nang ang paggalaw nito ay patungo na sa akin. Kaya dali-dali akong umakyat sa puno. Uy, ayos ko lang ba? Pagtatakang tanong ni Kaloy. Nakita mo ba yun? Pati pananalita ako'y hindi ko magawang maituwid. Ang ano ba? Sagot naman ni Kaloy. Nananatili sa lupa ang tingin ko. Sumusunod sa gumagalaw na bagay sa ilalim nito. Umiikot-ikot ito na para bang dagang may hinahabol. Mabilis. Maliksi. Hoy Ray! Ano ba yung tinitingnan mo dyan? Maya-maya pa'y nakaramdam ako ng pagbato ng mangga mula kay Kaloy. Kaya napatingala ako. Pagkatingala ako'y nanigas ako. Imbis na magalit ng
makita ko kung ano ang nasa itaas ni Kaloy. Napabitiw pa ako sa kinakapitan ko, dahilan upang mahulog ako. Ray, ano ba? Tanong ulit ni Kaloy. Tanging pagturo lamang sa nilalang sa kanyang kinaroroonan ang nagawa ko. Naglakihan ng mapupulang mga mata nito. Nagtutulisan ng dalawang pangil. Di lang naglalabas-masok sa bibig. Meron itong buntot. Mga kukong mas matulis pa sa espada. At dalawang matitingkad na tengang mabuhok. Mahahaba ang dalawang paa nito kumpara sa harapan. At may amoy na nakasusulasok. Ano ba, Ray? Ano ba nangyayari sa'yo? Galit na tugon ni Kaloy sa ikinikilos ko. Awang naman ang aking bibig. Subalit, hirap bumigas. Sa ites mo. Ano ba naman yan? Manggal lang kinain mo tapos maging ganyan ka na. Nang tingalain ni Kaloy ang itinuro ko'y napasigaw ito ng malakas. Nasubsob pa ang mukha niya nang mahulog ito. Takbo! Takbo na tayo! Nauutal kong sigaw. Tumakbo kami pareho na hindi alam kung saan direksyon tutungo. Napatigil kami sa gitna ng bakanting lote na may damong ligaw na hanggang bewang ang taas. Ano ba yun? Tanong ni Kaloy habang hinihingal. At tanging iling lang ang naisagot ko. Gulat at takot ang rumihistro sa aming pagkatao. Ito na ba yung kapamakang sinasabi ni Lola? Tanong ko sa aking isipan. Umuwi na tayo. Suwestiyon ko sa gitna ng paghabol ng hininga namin. Uwi na talaga tayo. Hindi ko na natapos ang aking salita sa biglaang pagsulpot ng nilalang. Maliit lamang ito, parang sa isang aso. Subalit, kakaibang itsura. Ngunit, napakabagsik nito. Parang tigre sa pagiging agresibo. Natulala kami ni Kaloy na para bang binuhusan ng timba ng malamig na tubig. At sa pagkakataong yun ay hirap akong kumilos. Parang hindi ako makagalaw. Ano yan? Halos maiyak si Kaloy. Magsasalita pa lamang sana ako nang bigla na lamang gumalaw ang lupa. Sa pagkakataong ito, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi rin tatlo kundi 4 na nilalang yun. Napagulong-gulong kami ni Kaloy sa pagkawala ng balanse dahil sa malakas ng paggalaw ng lupa. Nahinto lamang ang paggalaw matapos ang ilang minuto. Nanginginig na ako sa takot at halos hinahabol ko ang aking hininga. Hindi ako makakilos dala ng matinding takot. Ngunit sinubukan ko pa rin tingnan ang aking paligid. At sa pagligid ng aking paningin, ay halos ramdam ko na ang paghiwalay ng kaluluwa sa aking katawang lupa. Nang mahagip ng aking paningin na pinagpipiesta na ng 4 na nilalang na yun si Kaloy. Halos gutay-gutay na ang damit nito. At iwinawas-iwas pa siya sa ere. Rinig na rinig ko ang paghingi ng saklolo ni Kaloy. Pumapalahaw ito sa sakit. Na maya-maya pa'y bumagsak na lamang ang katawan ni Kaloy malapit sa aking harapan. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Kaloy. Nang maya-maya pa'y biglang bumuluwak ang dugo mula sa kanyang katawan. At sa pagtalsik niyon ay napuno ng dugo ang aking muka.
dahil doon ay pansamantalang nabalik ako sa wisyo. At pataranta akong tumayo. Ngunit muli ring nanlumo sa pagkakita sa 4 na nilalang na handa muling umatake. Nanlilisik ang mga mata nito. Naglilika ng mga kakaibang ingay at pag-aangil na para bang mga asong nauulol. Ngunit sa kabila ng aking takot, inagawa kong takpan ng maigi ang ilong ko dahil sa nakasusulasok na amoy na likha ng mga nilalang na to. Tila ba nanunuot sa bawat kalamnan ko. At hindi lang yan. Para bang paunti-unti nitong hinaharangan ng hanging papasok sa aking baga. Dahilan upang mahirapan ako sa paghinga. Naibaluktot ko ang sarili ko. Pinapalibutan na nila ako. 4 ang nilalang na yun. Mag-isa na lamang ako. Ramdam ko na wala akong kalaban-laban. Anumang oras, isasagpangin na ako ng mga to. Niyakap ko na lang ang nanlalamig na sarili. At ipinikit ko ang aking mga mata. Inihintay na lamang na tapusin ng mga ito ang aking buhay. Nang biglang nagpulasan ang 4 na nilalang na yun. Napalingon ako. Nagkaroon ng liwanag ang kadilimang bumalot sa sarili nang makita ako si Lola. Siya'y paparating, palapit sa akin. Parang meron itong binibigas na mga katagang hindi ko mawari. Napatawag na ako kay Lola. Ngunit nung sandaling yun ay muling bumabalik ang 4 na nilalang na parang mga aso na hindi ko mawari. At muling sinisipat-sipat ako. At muling aatakihin ako. Nang maya-maya pa'y biglang may inihagis si Lola na parang isang medalyon. Lagi kong nakikitang dinadasalan na yun araw-araw. Inihagis ito ni Lola sa hangin at malakas na ibinigkas ang katagang hindi ko nauulinagang mabuti. Ngunit dahil dun ay biglang nag-alpasan papalayo ang 4 na nilalang na yun at parang takot na takot. Dahil dun sinamantala ko na yun. Patakbo kong tinawid ang pagitan namin ni Lola. At saka napayakap ako sa kanya ng mahigpit na mahigpit. Sa susunod, Apo, huwag mong sasaway ng natatanging utos upang hindi ka malalagay sa alanganin. Mahinahong sabi sa akin ni Lola. Patangutang kong napahikbi bilang sagot ko sa kanya. Wala talagang maibibigay na magandang resulta ang pagsaway sa utos. Lalo na utos ng mga nakatatanda. Mas nauna sila sa atin sa mundo. Mas may alam sila sa takbo at mga elementong kasabay na namuhay sa iisang mundo. Patawad po, Lola. Magtatanda na po ako. Napakayuwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin
mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Panther Security Agency dyan po sa may San Simon, Pampanga. Ang pagbati pong ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shoutout po sa inyo, boss. At sa family po ni Boss Val Dayot, dyan po sa may Barangay Banban, Pekino, Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Nais din po nating batiin ng happy birthday si Boss Joel Acosta. More birthdays to come, more blessings and good health. Dyan po sa may poblasyon, Ilaya, Rizal. Ang pagbati pong ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shoutout po sa inyo. Boss Joel, more birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout din po kay Boss Augusto Bilyan. Shoutout po. Nais din po natin batiin si Boss Ryan Pilaes, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po, Boss Ryan. At si Boss Ryan po ay mula po sa Oriental Mindoro. At sobrang ipinagmamalaki po natin siya sapagkat kabilang po siya sa tribo po ng Mamangyan. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang salamat po, boss. Ingat po kayo palagi dyan po sa may New Zealand. Shoutout po sa inyo, Boss Ryan. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant. Dyan po sa may Bocandalia 3, Imus, Cavite. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ralph Miliano. Dyan po sa may Guam, boss. Shoutout po. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Reynaldo Plaza. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Ira Villasis. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Samahang Maralita. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Dalisay. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po sa Barangay 185 kay Kapitan Ato Oliva. Shoutout din po kay Ma'am Myra de la Cruz. At sa buong kagawad ng Barangay 185 at kay Konsihala Ma'am Tess Heralde. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camilo Aroy. Shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss. Shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa. Shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi. Shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea. Shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.